the Lord. Praise the Lord, everyone. Hallelujah. We give honor, highest honor, praise, majesty to the King of Kings, the Lord of Lords, the mighty God, the everlasting Father, our dearest Jesus. We honor the man of God, our Lord Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, the anti prophet of our loving God. We honor his legacy, his teachings. Mananatili po sa ating mga puso't isipan. Sa ating paglilingkod sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo hihinto. Saan tayo pupunta, mga minamahal? And we honor and respect our beloved assistant pastor, side by side with our beloved pastor. They tilled the ground. They prayed for our salvation. They fasted for so many days. Binigay nila ang kanilang buong buo, ang kanilang buong buhay, ang kanilang buong lakas, buong talento para tayo'y madala sa panahon na ito, ngayong panahon na ito, mga minamahal. I remember before in the 80s, in the 90s, in 2000, during the meetings, our beloved pastor would ask the preachers, the workers, if we are gone, if the Lord will take us home, what will you do to the church of God? Ever since, imagine, nagti-teenager pa kami, bata pa kami, yun na yung tinatanong, anong gagawin nyo pag kami kinuha ng mahal na Panginoon? We were trained ever since to continue the legacy, their teachings, their preachings. It is wrought with signs, wonders, and miracles na tayo ngayon, mga minamahal, ang nakinabang, tayo ang nakasaksi, tayo ang nakaranas sa ating buhay. Kaya nung nakita namin ang mga minamahal na mga kapatiran kanina, sabi ni Beloved Minister June, our hearts are melting, mga minamahal. How you love our beloved parents in the Lord, our beloved pastor so much, that you will line up for kilometers and kilometers from Amoranto going to Holy Cross to honor the man of God. Ang sabi sa Biblia, magbigay ka lang ng tubig, ng malamig na tubig sa kanyang lingkod, sa manggagawa ng Diyos, hindi ka na mawawala ng reward. Hallelujah. How much more yung pinapakita natin ngayon, mga minamahal, yan ay pagpapasalamat sa Diyos. We are thankful. We are grateful unto God for giving us a true man of God, a prophet of God. Hallelujah. Na nagtrabaho para sa ating kaligtasan. Tinuruan tayo. They taught us that material things are not important in this world because the world is passing. It's fleeting. Life is fleeting. Life is not, it is not permanent. Life is temporal. Pansamantala lang ang buhay natin sa daigdig. Pahalagahan natin ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng mahal ng Panginoon na tayo'y inibig ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ayaw ng Diyos sa may mapahamak di naman, mga minamahal. Kaya tayo ganun nilang pag-ibig sa Diyos. Inibig nila ang kaligtasan ng sangkatauhan. Tayo ngayon, mga minamahal, ay nakinabang, naligtas tayo, nakita natin ang dakilang ehemplo na kanilang ipinakita. Kaya naroon tayo sa ating mananampalataya. We are standing strong. We are in unity. We will serve the Lord faithfully until He comes, until the Lord Jesus comes. I've been saved for so many times, mga minamahal, sa prayers ng tao ng Diyos. The Bible says in James 5, the prayers of the righteous man availeth much. Gaano katotoo sa ating buhay, mga minamahal? Gaano katotoo yung versikulo na yan na the prayers of the righteous man availeth much. Because our own prayers will not reach the ceiling.
but the prayers of the man of God, the righteous man of God, reached the heart of God. Hallelujah. When I was growing up, I saw how our beloved pastor toiled, and our beloved assistant pastor for the ministry, for the church, for the work of the ministry. They fasted for so long, and napakahirap. It's really hard to follow the footsteps. We just want to support them in every way we can. Nandun kami sa likod ng ating mahal na pastor, not thinking na someday soon they will be taken away from us. So we were just there to support them. And growing up, nananalayta yata yung dugo ng mahal na pastor sa dugo din namin dahil sinasabi nga na napakatapang na mahal na pastor. I don't want to preach. People will say, "Go ahead, preach." Maybe when I reach 40, 30, maybe when I reach 30, I'll go preach. When I reach 30, maybe when I reach 40 years old, then I'll preach. Pero you just can't say no to your calling. Because when I was growing up, I wanted to get in trouble. Naghahanap ako ng gusto ko magkaroon ng kasuntukan. Parang masyadong matapang mga minamahal. Hindi alam ng dearest mama noon. I went out sa pastoral house when I was 16. Gusto kong pumasok ng Philippine Air Force that time, but I was 16. Dapat pala may parents' consent, so hindi natuloy. So medyo grabing prayers mga minamahal ng tao ng Diyos. Sometimes kumakain kami sa isang canteen and there was a group of gang members, fraternity group dun sa Novaliches mga minamahal. Nagkainitan. Mga brothers, mga first batch yung kasama ko, nagtakbuhan kami, binato kami. So what I did was, I went to my room, I loaded my gun, just to scare them. But our beloved pastor just suddenly knocked on my door. He didn't know about anything we were doing that day. He knocked on the door and told me something. Pinangaralan ako mga minamahal. Bigla akong parang binuhusan ng malamig na tubig. Imagine yung pagliligtas na mahal na Panginoon. Huwag niyong gagayahin sa mga kabataan dahil may propeta ng Diyos na nanalangin araw at gabi para sa kanyang mga anak, mga minamahal. Talagang grabing pag-ibig na mahal na Panginoon sa ating beloved parents in the Lord na kahit kami na wala na kaming pakialam, nandun pa rin yung patnubay pag-iingat na mahal na Panginoon. I was driving crazy. Baguio to Manila, kinukuha ko ng 2.5 hours during those times in the 90s. Imagine that. Wala akong pakialam kung ano mangyayari sa akin. That's how it is during those times. Pero when you were immersed in the Word of God, preaching sa ating beloved pastor na kung nadisgrasya pala ako, kung namatay pala ako that time, impyerno ko, mga minamahal. Pero, nakila mahal ang Panginoon. Hindi tayo tinigilan sa panalangin, sa pag-aaral. Dahil hindi mahalaga ang mga bagay sa daigdig, mga minamahal. Mahalaga yung langit. There are two destinations, heaven and hell. Nandito tayo, we are here because we want to go to heaven. We want to go where our beloved pastor went. Mga minamahal, that is our true home. Pahalagahan natin ang kaligtasan. Ngayon na namulat na tayo, alam na natin tumayo sa sarili nating paa. Sa ating sariling pananampalataya, nakita natin ang himala. Ang gagawin lang natin, ipagpapatuloy ito. We have the template. How to serve God.
They taught us everything, how to serve the Lord faithfully. That template is all around the world, the outstations of the Jesus Miracle Crusade. And nagbibigay ng resulta. Imagine mga cancers. Sa iba yung dagat, pinapagaling ng mahal na Panginoon. Sari-saring karamdaman, pinapagaling ng mahal na Panginoon through the prayers of the man of God. He is truly a prophet of God. Hallelujah. Kaya mga minamahal, wala tayong ikatatakot sapagkat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpatuloy na mangaral ng salita ng Diyos. Kung yung dati nung 1990s, napakasisipag ng mga manggagawa, mga choir members, umaakyat sa mga buses, sa mga jeepneys, standing sa gitna ng estribo upang ipangaral yung kanilang narinig na ebanghelyo na nag-transform sa kanilang buhay, mga minamahal. Ipagpatuloy daw po natin ito ngayon, mga minamahal, hanggang sa pagbabalik ng mahal ng Panginoon. Hallelujah. We love you all in the Lord. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatid, na aming mga minamahal na mga kapatid, beloved Ate Peach, kay Jude, Ate Ted, kay Luke, sa lahat ng aming mga, Ate Like you, Rick, sa ating mga younger siblings, mga cousins from the States na nag-travel, beloved brethren from Europe, from the Middle East, Australia, Japan, and other parts of the world na pumunta ngayon, mga minamahal. Maraming salamat sa inyong pakikiramay. We love you all in the Lord. Our dearest Jesus loves you. Maging sa lahat ng ating mga volunteers, first batch, na even before our Talipa Office Mission Anniversary, talagang isang linggo na sila bago mag-anniversary na nagtatayo ng ating mga stage, ng mga rigs natin, mga minamahal, mga puyat na talaga. Ilang araw na, ilang linggo na po kaming puyat na walang tulog. Ilang araw din naman tayo nakapag-service, kaya ang sabi ng beloved Ate Peach, beloved Ate Ted, na ang ating services this week ay cancel na muna sa main church. Pero meron tayo sa mga karatig, probinsya, doon tayo umaten, mga minamahal, if you can. Doon sa mga talagang napagod, walang tulog, pwede po kayo magpahinga and then resume ang ating Central Church service on Saturday. Praise the Lord. God bless you, Ina Maranto. God bless you all so much for loving the Lord. Praise the Lord. God bless you so much for our beloved Mr.